person, ang kinakatay nila ay tupa. Tapos yun ay i-roast nila. Tapos uubusin nila yung walang matitira kinabukasan. And yun yung original practice. Pero nung dumating yung Dark Ages, nabago, na-lost yung original practice. Ngayon, sabi ng mga SDA or yung mga Seventh-day Adventists, yan daw ay isa sa falling away yung nabago yung frequency ng communion. Tapos yung, aside dun sa transubstantiation, yung tamang pagpapartake ng unleavened bread at saka yung frequency, nagkaroon na ng apostasy. Kaya okay na sa ibang churches ngayon na gumagamit sila ng iba't ibang pagsasubstitute ng mga ng tinapay doon sa unleavened bread. Gumagamit ng biscuit, ng wafer, tapos sa wine naman, merong juice, merong Sprite, minsan tubig lang din. Pero ang nire-require ng Bible is red, wine, grape, tsaka unleavened bread, wala talagang halo, walang mantika. Lang, tubig lang, tsaka harina. Tapos, doon yung Eucharist, ginawa nila, kasi ginawa nilang daily at saka weekly basis doon sa Eucharist nila. Pero hindi naman masama yun. Meron din naman kasi sa Acts 2:42. Ang sabi doon, may literal bread, pero sa Acts 2:42, walang unleavened siya. Then, they continued with all Acts 2:46, sabi doon, daily. Meron din house to house, pero hindi naman ibig sabihin gagawin nila yung Lord's Supper araw-araw. Tapos, yung transubstantiation, sa kanila, yung wine at saka yung bread, mismong si Christ na yun, parang supernatural na, parang magic. Si Christ na mismo yun, pag nawakan ka ng pari. Yun na mismo si Cristo, naging si Cristo na. Pero ang tamang unawa dapat sa communion is consubstantiation, na lahat ay symbolical lang. Pwede naman natin i-take everything as literal. Tama yung ginagawa natin yung physical, pero dapat isabay natin yung spiritual. Pinakita kasi yun ni Christ at sa disciples niya. Bawat isa, may isang cup lang, nag-iinom sila ng red wine, tapos pinilas-pilas yung pinapay. Hindi lang isa yung nagkaan ng pinapay, kundi lang bawat isa. Mamaya gagawin natin yun. And yun yung tamang rightly dividing of the word na mula sa lowest threshold of the church hanggang sa mataas ang ministry, mula bata hanggang matanda, nakakapag-share sila ng word of God. So yun lang po. Si Sir Jonathan. Pakain ko. Uy, ako yan! Magandang ko sa especially sa akin. Share ko pa yung 2009. And before that, ano ba talaga yung communion? Sinet ko pa sa dictionary, yung communion, ibig sabihin, a ceremony in which bread is eaten and wine is drunk. Tapos, sa ibang definition, sabi niya, a close relationship, an act of sharing, yung symbol of spiritual union between Christ and communion. Tapos sabi, sa iba pa doon, sabi niya, why do we observe communion? Sabi ko dito, number one is, sabi niya, the Lord has called us to. Ibig sabihin na kailangan natin gawin yun. Makikita niyo rin po na sa version, na sa 1 Corinthians 11:24. Sabi niya doon, do this in remembrance of me. Tapos sa pangalawa, bakit kailangan natin mag-take ng communion? It is because opportunity na natin yun to examine ourselves. Nasa 1 Corinthians 11:25. Kung hindi niyo po, pasulat na lang po ng verse. At yung third point, bakit kailangan natin i-gaganapin ng communion is because we proclaim God's death until He comes. Nasa 1 Corinthians 11:26. Tapos, pangapat, we show our participation in the body of Christ. Nasa 1 Corinthians 10:16-17. Diyan
sabi na we partake sa isang pagkakas. Tapos, yung point ng communion is about yung tipo ng communion sa community of 2009, yung tribulation, yung wrath of God. Tapos sabi niya, yung communion, nagre-represent siya ng home, fellowship, sharing, reports, testimony, at may kinalaman ito sa second coming of Christ. Tapos yung sa second coming, nasa Revelation 11:15, yung sabi doon na the word came out from the mouth of God, hindi yung literally. I represent the word of God spoken, spoke as speaking the word as na-spoke siya. Tapos yung significance ng wine press doon sa Revelation 11:15, yun po yung, sinasabi ko ba about sa tribulation, yung tipo ng communion. And yung sa Revelation 11:15, sabi doon may wine press with God. Sabi niyo, yung wine press doon, symbolize the wrath of Almighty God. Tapos yung Revelation 14:18-20, yung wine press produces blood. And sa communion, yung tipo doon, yung wine press, na yung wine nagre-represent ng blood of Christ. Basta tribulation period, the blood of captains, kings, and soldiers symbolizes the wine press na makikita natin sa Revelation 11:15. Tapos dahil nga itong mga captains and soldiers na ito, nireject yung blood ni Christ, kaya kailangan nilang mag-pour out ng sarili nilang dugo. Same din na sinasabi ng Romans, for the wages of sin is death. Yun din yung kapag hindi talaga na-redeem at hindi pa natin natatanggap si Cristo, hindi pa natatanggap natin yung blood niya. At the end of the day, kailangan natin tayo yung mag-pour ng blood natin in order for us na kagaya ng mga soldiers na sa Revelation na as yung blood na hanggang sa breakdown ng wars, yun yung mga hindi naniniwala at hindi reject si Christ. Kaya sila mismo nag-alay ng dugo hanggang yung dugo nasabi doon hanggang sa kabayo. So yun ang please share. Sige po, kung nakahanda na po yung... sige, last na lang. Sa kapatid natin. So, Sister Ala. So, isa pa, kapakan natin sa bahay. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bali sa akin po, hindi po ito tungkol sa nabasa ko o whatever. Ito po yung naramdaman ko simula ng communion, simula ng Wednesday. Kasi, hindi ko po masyadong bless sa akin yung 2015. Kasi nung Wednesday, sabi ko sa sarili ko, ayaw umattend. Nung Wednesday yon. Pero parang may nagputok sa akin na umattend ka. Parang ganun. Di nagbihis na rin yung anak ko. Sabi ko sa kanya, tara punta tayo sa church. Ayaw pa nga niya ako pumunta nun dito sa church. Kaya pinilit ko lang talaga siya. Tapos, nung nandito na kami, nung nagtitake na kami ng unleavened bread and then the wine, nagtaka po ako, nung doon ako sa may bandang gilid, yung mapapansin ninyo doon sa may gilid, sa may electric fan, doon banda kay Sister Jocelyn, di ba po, hindi yan maano ng electric fan o ng hangin. Tapos nung nag-pray kami, may tumapit po sa ulo ko. Nagtaka ako, sabi ko ano yun. Tapos nag-pray po si Brother Magellan na bakit parang may hangin na tumapit din sa ulo ko. Pero tinito ko yung electric fan, nakapigil po silang lahat. Na sabi ko, bakit ganon? Wala namang hangin talaga na umano sa akin. Tapos sabi sa akin ni Brother Magellan, siguro si Papa mo yan. Sabi niya sa akin. Tapos kahapon sa bahay namin nag-ano kami, communion din po kami. Masaya po kami kasi buong pamilya namin kahit wala yung bayaw kasi na-late siya. Tapos kanina, ito po yung kakaiba na naramdaman ko. Kanina po nung kumakanta po tayo, hindi ko po mapigilan yung ano ko, hindi ko po mapigilan yung iyak ko. Bali sa buong taon, buong paglilingkod ko sa Diyos, ito lang talaga yung pinaka-the best na naramdaman ko sa lahat.
na na-bless talaga ako. Kasi, binuhin niyo po, para po, kasi nakapilit ako, no, parang may nagsasabi sa akin, hindi parang talagang may nagsasabi sa akin, 4 na taon na nag-aral, siguro panahon na para sa akin na naman mag-ipon. Parang ganun po yung naisip ay watis sa akin. Kaya, ngayon, galing ako sa taas, sabi ko, hindi ito magiging kumbaga, ito ipapatutuo ko sa inyong mga kabataan. Kasi habang hindi pa huli ang lahat, kailangan magising na kayo sa katotohanan na kapag meron ka pa talagang taling sa'yo yung salita ng Diyos, kahit na talikuran mo o kahit na talikuran mo yung salita ng Diyos, kahit na kasi may time talaga po kasi na ayoko na. Parang ayoko makinig sa salita ng Diyos, ayoko na mag-church. Minsan 1 month na akong hindi nag-church. Kasi nga busy sa study, tapos halos ayoko mag-church talaga. Tapos sabi ko sa sarili ko, ito talaga yung pinaka-the best na naramdaman ko sa sarili ko na panahon na parang inising ka na. Kumbaga parang kasi sinabi ko rin sa sarili ko na total, tapos naman ako sa pag-aaral ko, nakamit ko na yung binibiti ko na para sa papa ko. Ngayon naman siguro, kailangan naman yung binibiti ng Diyos para sa akin. Kailangan gawin ko. Kaya ngayon, ito ang sinasabi ko sa inyo na with my open heart, talagang ako nag-overwhelm ako dahil kahit na napakahirap na mga pinagdaanan ko sa buhay ko, nandito pa rin ako, malakas pa rin ako, at patuloy ang blessing sa pamilya namin, lalo-lalo na sa akin kasi talagang sabi nga, kapag meron kang tanim sa puso mo na salita ng Diyos, if you are predestined, kapag ikaw ay isang predestinado, babalik at babalik ka sa Kanya, talagang ibig sabihin pala na sinasabi ko na parang naramdaman ko talaga kanina na talagang halos tapos na yung awitan kanina, magulol pa rin ako sa pag-iyak na halos hindi ko na maintindihan, nararamdaman ko, nakita yan ni Nico, nakita ni Ate Amin, ni Jenny, lahat. Halos siguro napansin na halos iyak ako nung iyak kanina. Tapos napansin ko nga na sabi ko, bakit nga naman ako tatalikod sa Diyos samantala siya yung tumulong sa akin. Siya yung nagbigay ng lahat sa akin paano katalinuhan para matako ko yung mga narating ko ngayon sa buhay. Siguro, panahon na, siguro talagang ito na yung way ng Diyos. Way ng Diyos na layuan ko na yung mga worldly things. Tapos bumalik ulit ako sa Kanya at napatuloy ako sa Kanya at napagamit ulit ako sa Kanya na umunti-untiin ko yun sana sa tulong ninyo, mga kapatiran ko. Maibalik ko yung dating ako, yung dating, tapos yung kanina nung dito yung palaro kanina. Kami yung mga kabataan na naglalaro noon dati. Akala ninyo napakasimpleng laro lang yun. Hindi simpleng laro yun. Kumbaga, sa amin, malaking tulong yun sa amin kasi hanggang ngayon, yung mga stock knowledge na tinanong kanina, nandito pa rin sa isip namin. Kumbaga, lahat yun na ilabas namin kanina, na ilabas ko, na ituro ko dun sa ibang bata, yung sa iba. Tapos yung, kumbaga, hindi kami makakapag-explain, pero may stock knowledge kami na merong mga salita ng Diyos na gano'n. Tapos, napapasalamat din ako doon sa mga nag-pray sa amin, sa pamilya ko, sa akin, pati kay Brother Francis kasi siya yung nagturo sa amin maging matatag. Kahit na lagi na ako lagi ng sister, naiinis na ako sa kanya, talagang naiinis ako, practice said na talagang inis ako sa kanya. Miski kay Brother Jerry, inis ako kasi nga ganito gawin mo. At parang sinasabi sa sarili ko, alam ko gagawin ko, pero yung pala, hindi ko pala alam. Kaya nga, kasi ang tanging alam ko lang is magpuri sa Diyos. At yung kanina kinanta natin na
nila yung puso ninyo na sinta ng Diyos at mag-speak the word kayo. Ganun yun. Mag-ano kayo, mag-visitation kayo. Kaya ngayon ako, sa anak ko, gagawin ko yun. Dahil gusto ko malaman nga na mahalaga talaga ang sinta ng Diyos kaysa sa ibang bagay. Salamat po. So, salamat Sister Ala. At si Sister Ala po, siya po yung isa sa anak ng ating pumanaw na dating pastor sa Iglesia Mundo. So, hindi na po tayo magtatagal at so, hindi na rin po aawit pa, kaya didiretso na po tayo sa ating panggabing mensahe na kung saan na siya ang gagamitin ng Diyos. So, sige po, last na lang. Baba na kayo para mapag-special number. Sino yun? Sila ano? So sige, isang report na lang habang nag-aantay pa tayo. So, tawag na ako from Quezon, si Sister Med. So, sige. Tapos mo ako kumain diet. Ay, sa alas. Lan. Kumain. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo higit sa ating Panginoon. Share ko lang po yung sacrament, yung 2010. Balik dun sa Acts 2:42, Acts chapter 2 verse 42 and 46. Sabi po dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Na sinasabi na, continuing the fellowship, breaking of bread is literal and only symbolizes the sharing of the word. And verse 6, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Daily, not weekly. We're eating daily for our physical body, but more important is our spiritual. So, sinasabi nga po na kumakain tayo, di ba? Kapag nagugutom tayo, kumakain tayo para sa physical natin na pangangalawan. Hindi lang po para kumain tayo para sa physical, kundi dapat kumain din tayo para sa ating spiritual. Ano ba yung pagkain natin para sa spiritual? Ito nga po yung sinasabi na Word of God. Sinasabi na not weekly, dapat daily. Yung everyday po na pag-praying, everyday na pag-share natin ng Word of God, isa po yun sa, kumbaga, isa yun sa paraan ng pagpapakain natin ng ating spiritual. Hindi sinasabi na every Sunday lang, kasi ito lang yung araw na free ka, every Sunday ka lang magbibigay ng oras para sa Diyos. So, ibig sabihin, every Sunday mo lang pinapakain yung spiritual mo. So, dapat, everyday, nakikipag-isa tayo kay Kristo. Communion po kasi, mula sa salitang commune, na ang ibig sabihin po, hindi lang pagkain ng tinapay. Ang ibig sabihin po ng commune is communicate. Makipag-isa po tayo sa Diyos. Yun po yung sinasabi. Na, yun nga po sinasabi na, kung paano kumakain tayo physically, dapat kumakain din po tayo spiritually through the Word of God. Yun lang po kasi namin. So, sige po, tinatawagan mo po yung mag-agawin, magiging instrument. Halika nga rito. Eko. Dito ka, dito ka lang dito.